Tambayan, napatayan po tayo ng tatlong sisiyo, 2 to 3 months old. Sayang, nagtumpukan siguro sila kagabi, na stampede yung mga yung mga decarb natin, namatay. Yan, napakainit po na panahon ngayong araw at kakarating po natin galing probinsya Katambayan. Bali 3 araw po tayong wala dito. Iniwan natin yung ating mga alaga. So yan, ubos yung tubig nila. Pero bago ako lumakad Katambayan, iniwanan ko sila ng maraming tubig. Tingnan lang natin yung kabila doon sa mga 2 to 3 months old kung may mga nadisgasya. Kasi last time, napatayan tayo ng 3. Ito, tingnan natin, wala na rin tubig. Pero nilagyan po natin ng maraming maraming pagkain. So tingnan natin kung naubos ba nila. Yan, ubos rin. Yan lang yung naiwan, no? So yung mga nangitlog na rin dito mga Katambayan. Yan, marami ng itlog dito sa kabila. Oh, may mga nabasag pa. So uhaw siguro to, sigurado yan. Yung ating mga alaga, oh. Tingnan natin yung mga itlog dito. Wala na talagang tubig na naiwan. So importante sa manok kasi pag iniwan, dapat talaga marami yung tubig. So tubig, yan yung pinaka-importante sa lahat. Hindi mag-itlog ng mabuti yung ating mga manok pag walang tubig. So yan, ubos rin dito. Talagang ubos na ubos. So tingnan natin kung may mga itlog ba dito. Baka kinain na yung mga itlog o posibleng kainin nila pag wala ng tubig silang mainom. Yan, 4 na yung nakita natin itlog. So maaari din pong talaga kinain kasi wala nang mainom. So yan, kung nakikita nyo po, kinakain yung ating tawag nito, may tubig kasi ito. Kinakain nila ng yung puno ng saging. So nababawas-bawasan din yung uhaw siguro din gamit ng pagkain ng puno ng saging. So wala na tayong nakita ng mga itlog. Posible talaga na kinain. 4 lang ang nakita natin. Yan, malaga po sa manok ang tubig, lalo pag mainit. Yan, wala na talaga itong nakita. So unang-una natin gagawin dito, magpapainom talaga tayo ng tubig. Uhaw na ito, sigurado yan. Tingnan nyo po sila Katambayan, nilagyan natin ng tubig. Ganun po sila kauhaw yung iniwan natin sila. Pero may naiwan pa naman konti, ganito kadami. Okay, pero paano ay nabos-bosan yung uhaw sa ngayong araw. Yan, may mga sakit yung ating mga alaga kasi yung ating nilagay naman po sa tubig bago tayo umalis, yung ating Panamux Forte po, pang depensa. So, naubos nila yung Panamux Forte kahit paano. Yung sa sisiw natin dito Katambayan, titingnan natin. Iniwanan natin to na maraming pagkain, tubig. Yan, may isa tayong napatay. Ito yung magagawa doon. At least may naiwan pa ng konti na pagkain, so dito na lang yung ating papalitan kasi naiputan. At sa tingin ko naman po, maganda naman yung galaw ng ating mga sisiw after 3 days na wala tayo. Isa na talaga yung nadali. So papalitan natin ito ng Intenso Plus po. Maglalagay tayo ngayon pang electrolytes po nila. Ayan yung diskarte natin. So lakas naman yung hindi nangihina. Isa lang talaga yung nadali. So wala tayong magagawa doon, normal talaga yan. So yan mga Katambayan, nilagyan po natin ng mga pagkain. At yan, kumakain na po talaga yung ating sisiw. Bagong pagkain po, so malakas silang kumain yan. Kasi yun nga, kunti lang yung naiwan sa ating pagkain sa loob ng 3 araw.
So yan, sigurado busog yan at yan yung ating Intenso Plus. Nakahanda na rin po. Nilinisan natin yung kanilang painuman para at least hindi po ma-contaminate po ng dumi. Kaya ganun po tayo kaingat dito sa ating mga sisiw. Yung pabo natin katambayan, uhaw na uhaw. So yung pabo natin sinisipon. So, yung ating pinainom muna ay yung ating Intenso Plus. So yan, makakabawi din po yan mga katambayan pagkalipas po ng mga ilang araw. So, nawala kasi tayo dito, 3 araw talaga. So walang magbabantay, kaya iniwanan natin madaming tubig at pagkain. Yung nga lang, hindi nasapat yung ating nilagay, kulang pa talaga. Yan, ubos din na rin po yung kanilang pagkain dito at baka may isa na namang namatay dito. So wala na pagkain yung naiwan, punong-puno po yan last time. Kahit dito po, yung mga naiwan, mga pellets na lang. Yung tubig wala pong natira, kaya ito na po, maghanda po tayo ng tubig din po sa kanila. Ubos talaga yung 4 na tubig na nilagyan po natin. So yung ating ibibigay naman po natin dito, since mainit yung panahon at sigurado po na maiinom po nila yung ibibigay natin na tubig, ay lalagyan po natin ng Panamux Forte po yan, pangdepensa po. So yan po tayo kaingat dito sa ating manukan. Sinisigurado po natin na malulusog yung ating mga alaga. Pero tingin ko may namatay na naman siguro kasi may bahagi ng manok na nakita natin. At yung din po dito, puno ng saging, ayun, inunti-unti lang kinakain. So okay naman po, kahit papano may nakakain sila dito. Pero yan, hindi natin pinabayaan bago tayo umalis. Papakain po tayo ng feeds ngayon na Integra 2. Yan, kakainin po yan nila, sigurado yan. At yun nga, nababahala po tayo dito kasi may nakita na naman tayo dito na putol yung pakpak. So yan baka may pumasok dito na kakaiba naman po. Baka pinasok tayo dito ng aso. Yung ating pinaglibingan kasi dito hindi naman po nakuha. So yung aking kinababahala ngayon dito katambayan ay baka may pumasok na aso dito at yan, kinakain yung ating mga alaga. So talaga, nababahala tayo dito sigurado talaga may pumasok dito kung di aso, pusa. Yan po. Tayo na nakakita tayong parte ng manok. So delikado tayo dito. Atin na lang timingin kung anong hayop dito ang pumasok. Baka sigurado talaga aso to, hindi kaya pusa. May nagtanong po pala sa atin kanina, nabasa ko lang po sa comment at nag-PM din po siya sa atin kung paano ba tayo magpresyo po ng mga heritage chickens po, yung per head ba o per kilo. So yung sa akin po, mapa-crossband or pure heritage, yung ginagawa ko pong basihan po sa pagpresyo ay yung demand o yung ating area. Kung halimbawa madami yung ating supply sa ating area, ang ginagawa ko po dyan ay binibenta ko po ng per kilo. Pero yung ating per kilo po na benta ay nasa 300 per kilo. Lalo na po pag yung ating mga alagang manok ay pang materialis. So yan po yung aking binabase. At kung halimbawa naman po ay pang karne yung aking ibinibenta, pero nagbebenta lang po ako ng pang karne, kung yung ating manukan madami pong lalaki, ibinibenta ko po ng 250 per kilo. Yun nga lang, puro lalaki yung aking benta po dyan. Pag materialis, nasa 300 per kilo. Kung halimbawa naman po na yung ating area po ay need ng supply, marami yung demand, malakas yung demand, yung aking bentahan po dyan ay per head. 1 month to 2 months old, nasa 250 to 300 yung binta po natin dyan. Sa 2 months old naman po natin, nasa 400 to 500 per head. At nagbabase din po tayo sa pangangatawan po dyan. Kung nagbebenta po tayo ng per head, dapat yung nasa 2 months old, nasa na po yan, 1 kilo pataas na po yan. Pag hindi po nakaranas ng sakit yung ating mga sisiw, umaabot na talaga po ng ganyang kilo. At malulusog na po talaga, malalaki. Kaya siguraduhin po natin kung magpuproduce tayo ng mga per head, mga quality, pang materialis, siguraduhin po natin na kumpleto po yan sa vaccine. At pinaka-importante dyan, dapat malusog talaga, walang sakit yung ating ibinibigay. So ganun po ako sa per head. Pero pag 3 months na po pataas,
ay hindi na po talaga ako nagbibenta po niyan, kasi una po sa lahat, mabilis na lang po palakihin po ang mga ganong manok, mga ganong edad, at kailangan na lang po ng nasa 1 month to 2 months para maging RTL na po yan, maging breeders na, pang breeders. So pag ganyan po 5 months, umaabot na po yan ng nasa 1,000 to 1,200 per head na po yung benta ko po dyan. So yan na po yung mga ginapan ngayong araw mga katambayan, at sana po ay manakuha na rin po tayong kunting idea po. At sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po i-subscribe at i-follow yung ating page. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at sagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Joseph Nositi from Binangonan, Rizal, Room Mix Adventure from Kalumpang, Jensen City, Gutor Channel, Raider Jelon, Jeremy Baslot. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.